Napag-uusapan natin ito ngayon sa punto ng kapag po maayos ang ating pong national ID system nga sana, hindi na mahihirapan ng gobyerno sa pagbibigay ng ayuda to identify ang mga target na benepisyaryo. Tama Yan po. ho ba'y posible sa kasalukuyang system ninyo? Yan pong pinag-uusapan Yes. natin. Paano po Di, magiging posible yan, ma'am? Ano ho ba ang paraan para kung may dalang ID ang isang tao at siya pupunta ng DSWD, opo, mache-check ng DSWD na kwalipikado po yung humihingi ng ayuda? sir, posibleng-posible po yan. Yung DSWD, isa sa pinakamalaking kliyente ng National ID in the sense na yung kanila pong sistema ay naka-integrate na sa National ID. Pag ikaw po ay nakarehistro at magkiklaim ng iyong benepisyo or ayuda, pwede ka pong walang dalang ID. Ibibigay mo lang po ang iyong pangalan at iyong birthday at mag-liveness check ka sa kanila. Mache-check po nila kung ikaw ay nakarehistro o hindi. So, hindi mo po kailangan ng physical card. Yan po ang power ng national ID. Opo, opo. Doon ho tayo muna sa may hawak na ID, ma'am, ha? Oo, may hawak na ID. Oo. So kung may hawak na ID ang isang tricycle driver o isang rider, at siya pupunta ho ng DOTR para doon sa ayuda ng fuel subsidy, pwede rin po ba iyon? Meron na ho ba kayo din koneksyon sa DOTR para hindi na mahirapan po sa listahan na hinihingi na naman po pangingin ng DSWD na siya po namang katuwang ng DOTR sa mga ayudang ito? Kung ang magpe-pay out po, sir, ay DSWD at dadaan sa sistema nila, wala pong problema. Dito po sa DOTR, hindi po naka-integrate ang kanilang system. So, pero meron pong dinevelop ang PSA, yung tinatawag po ito na Citizens Authentication Portal na ginagamit ngayon ng DOLE NCR sa pag-i-implement ng TUPAD. So, magagawa po yun. Magagawa pero hindi pa nagagawa. Yun pong sa TUPAD, gamit ngayon dito sa NCR. Sa tupad. Opo. Opo. Pero bakit sa tupad ngayon may ganun pa rin po mga reklamo na yun nga, no, na may mga nagdodoble ng benepisyo, meron din pong iba na na tinatanggihan kasi nga daw po sa hindi mga kwalipikado, pero ang sabi naman po ng aplikante kwalipikado. Yun pong as to whether qualified ang isang tao na tumanggap, hindi po within the jurisdiction ng PSA. Ang responsibility po ng PSA ay to identify the person who is claiming the ayuda. So, yun po yun po yung aming responsibilidad. Kapag po nag-fail ang isang registration, tinatanong po namin din kung nakaregister ba siya o hindi. Kung hindi siya nakaregister, dito po sa pag-implement namin ng TUPAD sa NCR, meron pong kasamang registration team, kaya pinaparegister na rin po namin kaagad sa national ID. Yun ho bang sinasabi nyo na DSWD kahit wala kang ID, ano ho yan? Depende po kung yung DSWD na branch ay naka-online. Meron po bang ganun muna mga kondisyon para masiguro na talagang kwalipikado yung tatanggap po ng ayuda? Sir, yung pong sa DSWD nationwide po ito, meron silang tinatawag na social registry. So meron po silang nakaload na mga beneficiaries na ina-access. Ang naging challenge po nila ay yung internet connection. Pero bumibili din po sila ng mga Starlink para po masigurado nila na meron silang internet connection. So doon po sa DSWD ay talagang well implemented at nalalaman po nila kapag ikaw bilang isang beneficiary ay beneficiary din ng iba pang programa within DSWD. Okay, sige ma'am. So kung ang DSWD po meron na ganung setup, tanong po ng marami ngayon, kung meron akong national ID at hindi naman ako kumukuha ng benepisyo dati o even now sa DSWD,
at ako'y hihingi ng tulong para po sa ayuda na manggagaling sa iba ho namang departamento, meron bang impormasyon doon sa aking ID, sa inyong datos, sa aking social class, na ako'y karapat-dapat tumanggap ng ayuda? Wala po, sir. Ang nakalagay po sa ating national ID, following yung nailagay sa batas, ay basic information. Kasi foundational at based ang objective po ng national ID is to identify the person. Ito ba yung taong sinasabi niya ay siya nga? Basically, yun lang po ang laman ng informasyon doon sa data, doon sa inyong hawak sa PSA, sa inyo pong, Yes po. kumbaga sa inyong central. Yun lang po yun. Pangalan, Okay. gender, Aha. birthday, ganun po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.